Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin kapag may misa ngayong umaga ang intention ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Silvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celi Arcival and family, Villa and San Pedro family, Frank and Bendia Gal, and Father Brian Kirby Magtrulang. For the safety of the doctors, nurse, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessings for Corazon de Sena, Aureta Pastoral, Adrian Revilla, Father Peter Fernandez. Healing for Randolph Chua, Ana Corita C., Janek Siquiel, and Ivy Bicinal. Eternal repose of the souls, Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit, SFSC, Amado Quisana, Fe Y. Quisana, Luz Pondoniedo, Erlinda Nipomuceno, OFS, and Ellen Ona. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta, ipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon sa Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang sa Kristo ang kadastasan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat na larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimula ang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng pinapay na walang libadora. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na maputi sa silid piitan. Tinakip niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigis ka at magsuot ng panyapa," sabi ng anghel. Ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at mga lawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes sa inasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinokopkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad.
Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iniaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinagpatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Pedro, ay saligan ng aking simbahang banal na daig ng kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, at sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo at isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa kapistahang ito, solemnidad ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo, dalawang bagay ang ipinapaalala at inihatid sa atin ng pagdiriwang nating ito batay sa mga katotohanan ng inihayag sa atin ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Ano ang kahalagahan sa buhay ng simbahan itong si Pedro at si Pablo? Ang katotohanan na hindi mapapasubalian, hindi mapag-aalilanganan, o hindi natin makalimutan at di dapat kalimutan ay ang katotohanan na ang dalawang ito ay nagsisimbolo ng dalawang bagay. Si Pedro ay sumisimbolo sa kaisahan, sa unity of the church. Isa yan sa katangian at mapagkakailanlan ng ating simbahan, na ang ating simbahan ay isa, nagkakaisa
sa ilalim at pamumuno ng isang tao na walang iba kundi ang kauna-unahan dito ay ang apostol na si San Pedro na napakinggan natin sa Ebanghelyo na nagpahayag ng kanyang pananampalataya, nagpahayag ng kanyang saloobin sa kung sino itong kanyang sinusundan at kung sino siya na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito ang katotohanan na kanyang iniaral. Ito ang katotohanan na kanyang ipinahayag kahit na siya ay minsay bumagsak o taksil sa ating mahal na Panginoon. Yung katotohanan ito na kanyang inihayag ay kanyang isinabuhay hanggang sa kanyang kamatayan. At ito ang katotohanan din na ating tinanggap, ipinahayag ng mga apostol sa pangunguna nga ni San Pedro. At itong si San Pablo naman ay simbolo ng misyon ng simbahan. Pedro ay simbolo ng unity, si San Pablo simbolo ng misyon. Kung babasahin natin ang mga nasulat sa gawa ng mga apostol ay halos at yung iba't ibang sulat sa banal na kasulatan sa bagong tipan ay pawang salaysay sa katotohanan ng misyon ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita at pagtatanggol na bagamat siya ay naging taga-usig muna, pero matapos siyang maliwanagan ng katotohanan na ipinapahayag ng mga unang apostol, ay naging gano'n naman ang kanyang masindhing pagpapahayag ng katotohanan ito at pagtatanggol. Ito man ay nagdulot sa kanya ng pagkamartir o pagkamatay dahil sa kanyang pangangaral, dahil sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayong lahat na mga Kristiyano ay nakikiisa. Bahagi tayo ng kaisahan ng simbahan. Kaya nga't ang nararapat sa atin na pagtugon ay yung madama at maipadama natin o mayroon tayo noong sense of belonging to the church. Not necessary to the universal church, kundi mismo sa ating parokya, mismo sa ating diocese. Ito ang ating partikular at lokal na simbahan na binabibilangan na isa. Unified. May isang itinuturo, may isang nagamagapay, isang nagpapastol. At ang pagpapastol ay laging nakaisa. At ayon sa una sa lahat ng mga apostol na walang iba kundi ang Santo Papa na siyang kahalili ni San Pedro sa pangangasiwa, pagpapastol ng simbahan natin. At sa gawain ng misyon, anumang ating ginagawang pagpapahayag sa salita at sa gawa, saan man tayo naroon, at higit sa ating lokal na simbahan, sa ating partikular na parokya, ay madama at maipadama natin na tayo ay belonging to this church. Maangkin natin itong ating simbahang ito. Ako ay bahagi ng simbahang ito. At hindi ako dapat maging dahilan ng kakawatak-watak ng simbahan ito. Partikular na simbahang ito.
Akin ito, bahagi ako nito, kaya ito'y aking susuportahan. Tayo lahat kayo dito. Kayo ay manggagawa ng diocese. Para ano? Kayo manggagawa ng simbahan. Para ba dahil kayo ay trabahador, natatanggap ng sweldo, natatanggap ng remuneration? Hindi yun ang dapat. Ako ay bahagi ng simbahang ito. I belong to this church. Kaya ito'y aking pagmamalasakitan, ito'y aking tutulungan, ito'y aking itataguyod. At ang bunga niyan ay yung higit pa ay tayo ay maging bahagi ng misyon ng simbahang ito na ipalaganap salita at sagawa ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa mga apostol sa panguna ni San Pedro at ni San Pablo. Magsitayo tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay ni Libing. Nanaw sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay ng walang hanggan. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may-alay ang tinapay na ito. Galing sa lupa at pinagpaguran ng tao ang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa iyong kagandahang loob, narito ang aming alay, ang alak na ito. Galing sa katas ng ubas, pinagpaguran ng tao pang mag-iinumin, nagbibigay na iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha ang mga alay na aming nihahandog para sa simbahan, para sambahin ang iyong ngalan, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din sana nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaying ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon ay aming ikagalak na si San Pedro, San Pablo, kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap
Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo, tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong nagkakaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang makakaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos ni San Jose, na kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad
sala sa amin. Pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Bigayan tayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hakalat tayo ninangyan sa kanyang banal na piging.
of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalam mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan, at pinatatatag ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, Amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa iyo sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong pong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, pangmasugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, may tayong mapayap, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Salamat.